Linawin po ng Pangulo sa kanyang SONA na edukasyon ang nangunguna sa kanyang administrasyon. Pinuri rin ng Pangulo ang kadakilaan ng mga guro. Kaugnay niyan at iba pang issue, mga kapanayan po natin si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Yes, Ma'am Maris, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng nanonood na ikinig. Simulan na agad natin. Ano pong grado ang ibibigay nyo sa SONA ng Pangulo? Well, masakit man, hindi po papasa no? Pag pinag-usapan po natin yung education na sector, no? Para sa akin siguro pwede na yung 70, di ba? Kasi last time, no, kung maalala nyo, sabi ko 75, no? Yun po yung ating assessment, no, doon sa naging performance ng Pangulo, no? Hindi lamang sa SONA, syempre, hindi naman SONA lang yung i-assess natin, ano po, yung kabuuang performance ng ating gobyerno, no, para doon sa education sector po. O, sige, i-breakdown natin. Isa sa mga ibinida ng Pangulo ang expanded career progression sa mga guro. Mahigit 80,000 daw na mga guro at school heads ang na-promote. Reaksyon niyo po riyan? Well, siguro totoo naman yan, ano po, kasi ongoing po, even dito sa amin, sa aming syudad sa Caloocan ay ongoing po, no? Yung expanded career progression, ano, yung mga lumalabas po na yung mga approval ng promotions, no, yung reclassification na tinatawag po namin, ano. Pero that's 80,000 compared to, well, 900,000 teaching personnel including principals po. So medyo maliit po ito, no? Parang that's less than 10% of our teaching force. At marami po dito sa 900,000 po na ito ay promotable, no? Na masasabi, no? Kumbaga promote, no? Because of their loyalty, no? Their yung merit, no? So yan po, no? So hindi rin po friendly, no, para sa mga teacher na nag-a-aspire ng promotion yung system, no, ito pong expanded career progression system po ay napakahirap po nito. Tapos kakaunti yung budget, no, kaya nag-uunahan, no, nag-aagawan, no, doon sa kaunting pondo yung mga teacher po natin na supposedly ay qualified naman, no, para doon sa promotion, no. But of course, no, sa tingin namin ito naman ay magandang nasimulan na kasi ngayon lang po ito nasimulan, although yung policy ay noon pang nakarang administration. May hindi ba nabanggit ang Pangulo na inaasahan nyo sanang nasama sa kanyang SONA? At saka ano po ba yung mga hiling ng mga guro sa Pangulo? Bukod doon sa promotion. Well, ang hindi nabanggit ay yung inaasahan po namin sana, no, na meron siyang mention tungkol doon sa sahod, no, ng mga guro, no. Anong mangyayari, no, doon sa sweldo namin after nitong fourth tranche hulugan, ano, na bariyang aumento na matatapos next year, no. Walang banggit yung Pangulo diyan, no. Sinusulong po namin at least yung 15,000, no, across the board, no, na aumento sa lahat ng ating mga guro sa buong bansa, no, at even education workers, dependent employees, no. Yun po yun. Yun yung hindi sinasabi ng Pangulo. Wala pong sinabi yung Pangulo dito, no. Maging doon sa ano yung mangyayari, no, dito sa ilang mga programs ng Department of Education o ng gobyerno, no, in terms of education, gaya ng aral program, no, yung SNED, no, although may mention doon sa special needs education, no, merong banggit yung Pangulo, no. Pero ang gusto sana naming marinig, paano ito popondohan yung kindergarten program natin, no, yung welfare provisions, no, ng Magna Carta for Public School Teachers, no, na 60 years na. Diba? Tatay niya pa ang presidente nung sinabatas ito, pero marami pang provisions nito ang hindi pa rin hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin na-implement, or at least, no, yung implementation ay kulang. No? These programs po na binanggit ko po, lahat ng ito ay merong batas, merong mga sariling batas, no? Pero kulang na kulang po sa budget, no? Kaya naman medyo kapos din yung aming grade sa ating Pangulo. Alright, kaugnay sa mga karahasan, bullying sa paaralan, sapat po ba yung 10,000 school counselor associates na ipapasok daw sa mga pampublikong paaralan para matulungan syempre yung mga kabataan natin? Well, ito yung malungkot na po, no? 47,000 yung eskwelahan po natin. 10,000 lang yung i-hire ngayon, no? Naintindihan po natin yung gusto naming intindihin. Sapagkat it's the first time po, no, that this law will be implemented, no. Nag-ano din tayo, no, nagkaroon din tayo ng adjustment, no, doon sa qualifications, no, ng mga aakto na guidance counselors. These are not guidance counselors po, no.
school counselor associate nga yung tawag po natin dito, no? Ito naman yung mga nag-graduate, no, ng mga courses na may kinalaman sa mental health, no? So, yan yung mga parang mental health professionals na papasok sa atin. Definitely, ma'am, kulang na kulang po ito, no? At malaking tulong sana ito ngayon, no? Kung magiging mas aggressive, yung hiring. Kasi marami tayong pwedeng i-hire. Maraming practitioners po, no, na nandyan sa field. Pero kulang yung pondo ng DepEd. Sabi ko nga po, no, we have 47,000 schools, di ba? Sa isang eskwelahan lang, halimbawa, dyan po sa Cavite, no, sa Cavite State University, no, ay marami silang pinapag-graduate ng psychology. Di ba? So, sayang, no, kung hindi natin ito matatap, no, itong mga talents po nito. At magagaling, no, ng mga mag-aaral, no, na pwede na pumasok dito sa... At same generation ito, no? By the way, yung mga batang graduate po ngayon, no, na yung mga hindi na pala sila bata. Yung mga graduate po ng AB Psych, no, or ng BS Psych, no, ay the same generation ito, no, doon sa supposed clientele. Kaya mas maganda sana, no, at magkakaunawaan sila. Kaya sana matap po natin. Mas marami pa sanang item positions, no, para sa school guidance or school counselor associates. Maraming salamat po sa insights at sa panahon po ninyo, Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Magandang umaga po sa inyo.